Naging maayos din ang kanyang relasyon sa mga Duterte kasunod ng kontrobersya sa confidential Eto ngayon, si Tamba naman, ang pag-usapan natin, si Tamba Loslos, ha? funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May unity pa rin. Yan ang giniit ni House Speaker Martin Romualdez nang makapanayam siya ng media matapos ang flag raising ceremony kanina sa Kamara. We'll always work together. It's still a unity team. The president always wants us to work together, not just in Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that. Kasunod yan ang usap-usapang may lamat na ang unity team dahil sa pagtanggal sa confidential funds ng mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa riyan ay sinibak din bilang Deputy Speaker si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo dahil sa hindi raw niya pagpirma sa resolusyong nagpapahayag ng suporta sa liderato ng Kamara. Kilala ring kaalyado ni VP Sara si Arroyo, pero sabi ni Romualdez, as they always say, there will always be differences, but we will always work towards resolving those differences for the service of the Philippine people. That is our primordial concern, that we will band together and unite as one for the service. Nang matanong si Romualdez kung posible bang mag-improve ang relasyon nila ng mga Duterte, ang sagot niya, Always, always. Okay, puntahan natin dyan. Ang sabi ni Speaker, posible pa bang mabuo ang unity team? Yes daw. Posible pa bang maayos ang relasyon nila ng mga Duterte? Ang sagot niya, always. Ito isa-isay natin. Tingnan nyo muna. Huwag muna nating isipin na siya si Tamba. Isipin muna natin siya na ordinaryong politiko. Kung talagang yung sinabi niya ay maganda ba o hindi. Kung titingnan natin maganda, may unity team pa at gusto niyang makatrabaho at maaayos pa sila ng Duterte. Maganda po yung sinabi niya. Basta totoo. Andoon po ang problema. Totoo ba itong sinasabi ni Speaker? Nagigets nyo na po. Maganda sinabi, totoo ba? Ang tanong, Coach Oli, paano natin malalaman kung totoo yung sinasabi niya? Ito po lagi, ito yung sinabi ko rin kay Sara. Malalaman natin kung totoo sinasabi niya, kailangan hindi lip service, hindi puro salita. Kailangan may gawa. At higit sa lahat, kailangan may sakripisyo. Hindi puro salita. Kailangan magsakripisyo. At ang isang sakripisyo dyan, lumapit sa mga Duterte o mag-apologize. Kung para sa kanila wala silang maling ginawa, ibalik niya yung relasyon niya with Sara. Magsakripisyo siya, kainin niya yung kanyang pride. At malalaman naman natin yan kasi very vocal na po si PRRD. Malalaman natin kung si Speaker ay lumapit na kay PRRD at lumapit sa Duterte. Ibig sabihin, nagbaba ng bandera, eto si Tamba, para sa ganun, maayos ang bansang Pilipinas, magkasundo ang mga sila at ang Duterte. Mahahalata po natin yan. Hindi po pwedeng hindi. Kasi ang banatan nila ni PRRD, grabihan na po. Pag naglaylo po si PRRD, ibig sabihin, bumaba itong si Speaker sa kanya. Doon natin malalaman kung totoo. Kasi po ito yan. Ang problema, pag nagtuloy-tuloy ang away nila, dalawa, ang Duterte, ang Romualdez, ang Marcos, mapapasukan tayo ng dilawan. Yan po ang nakakatakot. Sabi ni Kaskaserong Pagong TV, halatang halata ko kung isa ka sa mga aso at tuta ni Duterte.
DDS po ako. Ayan, sinasabi ko na ng diretso sa'yo. Hindi na kailangan pahalata. Sinasabi ko na po. Sabi ni Kaskasero Pagong TV. Kasi delikado masingitan tayo ng dilaw. Ito po sumasawsaw na sila. Pumoporma na si Trillanes, pumoporma si Ontiveros, ngayon laya pa si De Lima. At alam natin, yan yung sinasabi natin, may usapin na yan. Whether we like it or not, whether they admit it or not, may usapin na yan. Hindi natin alam, may pagkakasunduan na yung mga yan ng mga dilawan. Aminin man or hindi. Kaya nga, ako, sana totoo yung sinasabi nito si Speaker, ayusin sa Duterte. Kasi ginagamit ng dilawan yung sitwasyon ngayon. Tingnan nyo po panay na ang labas ni Llamas sa media. Yung dilawan namamayagpag ngayon. Ginagamit ang away ng unity ng Duterte ng Marcos. Sa akin, wala. Kung gusto nila mag-away, I'm fine with it. Basta sa 2027 na. Kasi ako naniniwala ako pag campaign period, kailangan talaga magbatuhan sila ng pangit para alam, inform ang taong bayan. But this early, ang makikinabang po, dilaw. Pansinin nyo po, ikot po kayo sa media. Ang ingay nila ngayon. Puro gimmick, puro spin. Active sila sa PR. Eto na, nalusutan na tayo. Nalusutan na tayo ni De Lima. Kaya, kung talagang gusto, maayos ni Romualdez at Duterte, kailangan magsakripisyo si Romualdez. Kailangan ayusin nila. Huwag kayong pautos sa dilaw. Sila ang namaano ngayon. Sila ang lumulutang ngayon. Kita mo? From nowhere. Alam mo yung parang vlogger na laos? Ito si Trillanes, biglang ang ingay na naman. Dating hindi na nagbablog, tapos ngayon biglang nag-vlogger na naman. Di ba nakakita kayo ng ganung vlogger? Ang active nila. Ang active. Makinig po kayo sa kanila. Na dati hindi naman ganun. So, kung maaayos nyo yan, ayusin ninyo. At, tingnan nyo po mamaya rin ipapaliwanag ko kasi totally nag-iba ang kwento. I'm very, very hopeful. Tama rin daw ang desisyon ng bise na isuko ang 650 million pesos na hinihinging confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd para sa susunod na taon. Maging si Senadora Amy Marcos na kilalang malapit sa mga Duterte, giniit na nananatiling magkaalyado ang mga Marcos at Duterte. Aniya, huwag na raw pansinin ng mga oligarkiya na gustong magpasasa sa kapangyarihan na layong sirain ang kinikilala nilang kalaban. May nabasa ako Sabi dito, sabi ng BBM vlogger, okay lang daw papasok yung dilaw sa Pulawan kasi sabi nila dagdag boto. Yan exactly ang ayaw nating mangyari. Kasi tingnan nyo po, alam naman natin, the biggest names in the country now ay ang Duterte, next ang Marcos. Yan na po. Kaya ang dilaw ngayon, hindi na sila makaporma. Anong papel nila sa buhay? Saw-saw. Bakit natin hahayaan makisaw-saw yang mga yan? Ang sa akin,
Magkasundo muna sila, tama muna ang politika. Kung nagpaplastikan man sila, so be it. Kung gusto magplastikan, hayaan mo na. Basta, para sila puro trabaho. At kung magbabanatan man sila sa 2027 na, near the presidential election, that is normal. Yung nangyayari ngayon is abnormal. It's too early. At ang panalo, dilaw. Look at Dilimanau. Hayaan nyo. Na sila wala nang tandaan nyo po ang dilaw. Walang pag-asa sa national election. Wala, nada. Zero. Ang papel ng dilaw ngayon, manggulo, mangsawsaw, kasi diyan sila nakakapapel. Ang pag-asa nila, local election na lang. Yung congressman, mayor, pwede. Barangay captain, pwede. Pagdating sa senator, vice president, president, wala na yan. 8 inideros, 0 na yung dilaw. Kaya sila nakakapapel dahil sa nangyayari ngayon. Gagamitin nila yung papel, gagamitin nila yung sila, yung kanilang grupo, para matuwa sila sa awayan ng mga Duterte at ng mga Romualdez or Marcos, para sila ang makinabang. Kasi wala silang pag-asa maipanalo. Naintindihan? Ang pag-asa nila sausaw. Doon, hayaan ba nating manalo ang dilaw? Yun ang problema ngayon. Huwag na natin silang hayaan mamayagpag. Wala na pong pag-asa ang dilaw, tapusin na natin. Wala sila. Panapat. Kunwari lang ha, Duterte, walang panapat ang dilaw. Ontiveros, excuse me po. Not even close. Trillanes, mas lalo na. Ano ipapanapat nila? Wala. Kaya nanggugulo lang. Para maapektuhan at tamaan ng sila Tatay Diggs, manggugulo. Kaya kung makikipagtulungan si Speaker sa mga Duterte, yan. Maganda yan. Sana totoo. Napakalakas daw kasi ni VP Sara na nagparaya sa pagtakbo sa pagkapangulo. Thank you, Edna Ogawa. Wala pang bagong tugon si VP Sara. Nagbabalita mula. Yan po yung isang side ng story na hindi natin alam. Kaya kesa makipagplastikan sila sa mga makakaliwa at dilawan, silang makikinabang. Ayusin na lang nila ang relasyon nila sa Duterte. Matutuwa pa ang DDS. And then, saka tayo mag-usap-usap pagdating ng eleksyon. Sa ngayon, pwede ba magsitrabaho muna kayo? Tigilan nyo muna. Huwag tayo maglokohan, pamumulitika yung ginagawa ninyo.